Ngayong araw nga ni ho ay samahan niyo ho akong magpunta ng bukid. Hala syempre tayo nga ay manggugulay dito sa bukid. Sino ba namang tatanggi may ulam ka na libreng-libre pa? Ikaw ba naman ikasasahod lang ba naman petsa de peligro na kaagad? Aba syempre tayo bagay magiging wais. Kung ayaw mong magutuman. Dito nga sa aming bukid sobrang aliwalas ay para bang safe place baga. Dahil nga ang aming bukid ay nakaharap sa mismong Sierra Madre. Kaya siyang pumuprotekta sa atin kapag may malalakas na unos. Nagpatuloy nga lang pala ako sa paglalakad at nagpahinga ako dito sa kubo na aking dinaanan. Dahil nga sa part na pumunta ako ay sobrang init na. Tapos nagmamano nga ako sa mga nakakasalubong ko. Aba syempre, kailangan nating sumipsip para bigyan tayo ng mga gulay. Nadaanan ko nga itong malunggay na to ay talaga namang kasiyasiya sa mata. Dahil ang malunggay na to ay hitik sa bunga. Ay tingnan nyo nga niho at ang napakadami talagang bunga. Ay syempre, palalampasin ba natin yan ay walang makakawala eh. Sige, sungkit kung sungkit. Hindi nga niho makasungkit yung patpat na kinuha ko. Hindi nga ako nakapagdala ng sungkit dahil unexpected naman to. Kaya naman sige, talon kung talon. No, ayan, nahulog ka tuloy. Kaya ako nga naman ay diniretso ko na lang at nakarating na nga po ako dito sa upuhan. Tapos nakakita nga pala ako dito ng isang kuting. Naalala ko tuloy yung pusa ko na pinangalanan kong Pulot. Kasi napulot ko yun habang nagja-jogging ako. Tapos inuwi ko lang sa bahay, ayun ngayon malaki na. Dito nga ay dumiretso na ako sa mismong upuhan. Ay syempre, pagbungad na pagbungad pa lang, talagang tatambad na sa'yo yung naglalakihang mga upo na to. Ay syempre, hindi ko na palalampasin ito. Mangunguha ako ng mangunguha. Ayos na nga palang luto nito ay bulanglang. Ay nagsiya at nagnanaw. Ay kitang-kita nyo nga naman niho na ay mission success na naman. Tapos kumuha na nga rin ako dito ng siling panigang dahil masarap nga sa bulanglang ang siling panigang. Tapos bala ko ang dumiretso doon sa taniman ng sitaw tapos taniman ng kalabasa. Damang-dama ko na nga rin yung pagod ko dito at halos ayoko nang lumakad. Pero syempre, pagpapatuloy natin to, libre pa naman. Pagdating ko nga dito sa sitawan ay lipas na pala. Kaya wala ka na makukuhang sitaw. Tapos doon naman sa kalabasahan hindi pa namumulaklak. Kaya naman gumayak na rin ako pa uwi. Tapos nakita ko nga itong saresa na to. Tapos nakita ko nga dito mga nahuhulog lang yung saresa tapos nabubulok lang. Kaya hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon na kumuha kahit walang tao. Dahil gilid lang din naman ito ng dinadaanan namin. Kesa nga naman masayang ako na muna ang makikinabang. Mababa nga lang itong saresa na to at kayang-kaya kong abutin. Naalala ko nga nung bata ako minimerienda lang namin ito. Dahil dati doon sa baryo kahit saan na lang tumutubo ito. Ang lasa nga pala ng saresa na to ay manamis-namis. Huwag mo nga lang dadamihan yung pagkain mo ay magloloko talaga ang tiyan mo. Hala, sige, kuha lang ng kuha hanggat may nakikita. Ito nga ho, yung itsura ng saresa na nakuha ko. Talagang mamula-mula at makikita mong matamis talaga yan. Pagkatapos ko nga hong kumuha ng saresa ay umuwi na rin ako. Ay syempre, habang pauwi nga po ako ay hindi ko na nararamdaman yung pagod ko dahil sa kinakain kong saresa. Habang pauwi na nga po ako ay may nakita po akong dried flower dito. Nakita ko nga ho ito dito sa tabi ng ilog namin. Isa nga po pala ito sa hanap buhay dito sa amin. Nakakaagaw nga ng atensyon yung mga kulay na to dahil may iba't ibang kulay itong mga to. Binebenta nga po pala ito sa Dangwa sa Manila. At dahil nga po dito ay marami nang nakaangat-angat sa buhay dito sa amin. O siya, hanggang dito na lamang po. Ako po si Marlon, isang lakpatsero pero di nawawalan ng trabaho.